Noong ikaw ay nag-aaral pa o kung kasalukuyan kang nag-aaral, hindi mo ba naranasan na ang isang silid-aralan ay kakampi laban sa isa pa? O kaya naman ay ang mga pinakamatalino ay may alitan laban sa mga atleta? Well, kung nakaka-relate ka, pakinggan mo ang buod na ito. Spoiler alert! Ang kwento ay nagsisimula sa mataas na paaralan ng Senyong, isa sa pinakamahusay na paaralan sa lungsod. Ang dahilan kung bakit ito napaka-popular ay dahil nahahati ito sa dalawang kampus. Ang timog na kampus na nakatuon sa palakasan ay pinamumunuan ni Lihi, isang lalaking maskulado at may reputasyong agresibo, at ang hilagang kampus na nakatuon sa panitikan at agham ay pinamumunuan ni Ning Zeyu, ang mag-aaral na may pinakamataas na grado. Ang mga estudyante sa hilagang campus ay nagsisikap na makakuha ng mataas na marka, habang ang mga taga-timog ay kilala sa pagiging magaspang at hindi matalino. Ang hidwaang ito ang dahilan kung bakit hindi magkasundo. Dahil sa mga pagkiling na mayroon silang dalawa, isang araw, si Yuan Kaishi, ang pangalawa sa may pinakamataas na grado sa hilagang campus, isang halo ng ganda at talino, ay nagtungo sa timog na kampus upang hanapin ang mga manual ng kalidad ng mga mag-aaral sa ikalawang taon. Ngunit agad niyang napansin na may kulang na 4 na manual na pagmamay-ari ni Lihi at ng 3 niyang kaibigan na siyang nagtago nito. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang segundo, natuklasan sila ni Yuan Kaishi at kinuha ang mga kulang na manual. Pinalibutan siya ni Lihi at ng kanyang mga kasamahan, ngunit hindi siya madaling matakot kaya siya ay aalis na sana. Sa pagkakataong iyon, isa sa mga lalaki ang humarang ng paa na naging sanhi ng kanyang pagkatisod. Ngunit sa swerte ay sinalo siya ni Lihi na nagligtas sa kanya mula sa pagbagsak, at bilang resulta ay aksidente nitong napindot ang pindutan ng loudspeaker ng paaralan, kaya narinig ng lahat ng mga mag-aaral ang sandali kung kailan niya sinabi sa kanya na siya ay isang tanga at kasuklam-suklam. Ilang minuto ang lumipas, sinabi ni Panhao, isang kaklase ni Yuan Kaishi, sa kaniya na ang kaniyang pakikipag-away kay Lihi ay narinig ng lahat, na naging sanhi upang pagtawanan ng mga mag-aaral sa hilagang campus si Lihi sa social media. Inihambing pa nila ito kay Ning Zeyu, ang kaniyang kaaway mula pa noong sila ay bata pa. Siyempre, gusto niyang maghiganti at ang tamang pagkakataon ay sa panahon ng huling pagsusuri sa pisikal na gaganapin sa mismong araw na iyon dahil ang dalawang kampus ay magsasama. Doon, ang mga mag-aaral sa timog na kampus ay nag-alok na tulungan ng iba na mag-unat. Ito ay sa layuning pahirapan sila ng kaunti. Siyempre, nagdesisyon si Lihi na tulungan si Yuan Kaishi na siyang labis na ikinagalit nito, habang sa kabilang banda ay nagalit si Panhao at nagsimulang sumigaw sa mga atleta na lumikha ng isang maliit na pagtatalo. Para pakalmahin ang sitwasyon, naisipan ni Zeyu na magdaos ng paligsahan ng dodgeball sa pagitan ng mga pinakamahusay na estudyante mula sa bawat campus. Mabilis na nagsimula ang laro at ibinigay ng dalawang panig ang lahat para manalo at patunayan ang kanilang galing. Maging ang mga mag-aaral sa agham ay nagpakita ng hangang galing para sa mababang inaasahan natin. At pagkatapos ng ilang minuto, dalawang mag-aaral na lamang ang natira sa bawat koponan. Si Panhao na siyang itim na tupa ng klase ay nagpasyang magtapon ng tubig sa panig ng mga atleta na naging sanhi upang madulas si Yan Yuan at madaling maalis. Sa sandaling iyon, itinuro ng isang grupo ng mga lalaki si Panhao, kaya nakipagtalo si Yan Yuan sa kanya. Ang pagtatalo ay lumaki hanggang sa maging isang labanan ng hilaga laban sa timog. Sa sandaling iyon ay dumating ang direktor kasama ang ibang mga tao, at sa pagkakita sa kaguluhan ay ipinatawag niya si Yuan Kaishi, si Lihi, at si Ning Zeyu sa opisina. Pagdating doon, pinilit niya silang magsulat ng isang pagsusuri sa sarili na may 2,000 salita. At hindi lang iyon, dahil sa sandaling iyon ay nalaman natin na plano ng direktor na pag-isahin ang dalawang kampus ng minsanan. Kinabukasan, naghanda si Lihi na pumasok sa klase at, sorpresa, si Ning Zeyu ang kanyang bagong kapitbahay. At paglabas ng apartment, inirekomenda ni Ning Zeyu sa ina ni Lihi na ipasok siya sa isang intensive course na makakatulong sa kanya na itaas ang kanyang mga marka. Ito, syempre, ay ikinainis ng kaunti ni Lihi kaya mabilis siyang umalis. Ilang minuto ang lumipas,
Ang dalawang lalaki ay nagtungo sa paaralan ngunit lumihis si Ning Zeyu ng daan upang pumunta sa bahay ni Yuan Kaishi at pumasok ng magkasama gaya ng dati. Oo, may namumuo na pagmamahalan dito. Mamaya pa, ipinabatid ng guro na si Luo Qian sa mga mag-aaral na 4 na atletang mag-aaral ang sasama sa klase sa susunod na semestre. Sila ay si Lihi at ang kanyang mga kaibigan na may mga pangalang magkakahawig. Sila ay si Yunxian, si Yan Yuan at si Jian Yuan. Oo, nasabi ko ito. Isang malaking balita na hindi lamang kinatakutan ng mga mag-aaral sa agham, kundi pati na rin ng mga atleta na nagpasya na ipakita ang kanilang pamumuno upang hindi mahulog sa kamay ng ibang mga mag-aaral. Para gawin ito, pinili nila ang pinakamadaling paraan, mambuwisit. Una, inalog nila ang isang lata ng soft drink sa isang tindahan. Pagkaraan, binuksan ito ni Kaishi at nabigla sa bumubulwak na bula. Nadumihan siya at nagalit nang makita na si Lihi ay tumatawa sa labas ng tindahan. Si Panhao ay nagalit din, kaya nagpasya siyang gumanti sa kanila. Kaya sa araw na iyon, pumasok siya sa shower ng mga atleta upang nakawin ang damit ni Lihi at ng kanyang mga kasamahan. Nang mawala ang damit nila, halos hubad silang humabol kay Panhao. Tingnan si Panhao. Tumatakbo roon, hawak ang lahat ng sarili niyang damit. At pagkatapos ng kakilabot na kalokohang ito, inutusan ni Lihi si Jian Yuan na maglagay ng pandikit sa upuan ni Ning Zeyu dahil sa panggugulo sa pinuno ay maaari nilang makuha ang pamumuno. Gayunpaman, nalito siya at aksidenteng inilagay ang pandikit sa upuan ng kawawang si Yuan Kaishi na nang hindi niya namamalayan ay umupo at dumikit ng maigi. Pamaya pa, nagtungo siya sa klinika upang putulin ang kanyang palda para sa wakas ay makatayo. Humingi ng paumanhin si Lihi sa kalokohan na sinasabing hindi siya ang target, ngunit syempre ay nagalit siya at umalis. Pagkalipas ng 1 linggo, ang bagong estratehiya ng pag-iisa ng mga kampus ay nagsimula kaya si Lihi at ang kanyang mga kaibigan ay nagtungo sa kanilang bagong silid-aralan. Doon nila napansin na ang kanilang mga upuan ay nasa unahan na siyang mga upuan para sa mga taong hindi gaanong matalino. Ang kilos na ito ay labis na ikinainis nila, kaya nagsimula silang makipagtalo kay Yuan Kaishi at kay Ning Zeyu na syempre ay siyang mga may tungkuling pumili ng mga upuan. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang guro na si Luo Qian upang pakalmahin ang sitwasyon. Ipinadala niya ang lahat ng mga mag-aaral sa agham upang mag-ehersisyo kasama ang guro na si Professor Bai habang ang mga atleta ay nanatili kasama niya. Doon, hinikayat ng dalawang guro ang mga aaral na ibigay ang kanilang makakaya at seryosohin ang mga klase upang maging mga profesional sa hinaharap. Ilang minuto ang lumipas, bumalik ang mga mag-aaral sa agham sa silid-aralan upang makita ang sorpresa na si Lihi at ang kanyang mga kasamahan ay nasa gitna ng klase ang kanilang mga upuan na di umano ay upang si Yuan Kaishi bilang monitor ay mas mabantayan sila ng maigi. Doon, hinikayat ng guro na si Luo Qian ang lahat na talunin ng mga pagkiling upang magkaisa at huminto sa pagtatalo, isang bagay na tinanggap ng mga atleta at ng mga nasa agham. Kinabukasan ay opisyal na unang araw ng klase, kaya ang mga atleta ay determinado na ibigay ang lahat upang matuto, ngunit mabilis silang nabagot, maging si Jian Yuan ay nakatulog. Mamaya pa, inutusan ng guro na si Luo Qian si Yuan Kaishi at si Lihi na maghanap ng trabaho, isang pagkakataon upang silang dalawa ay magkasundo. Kaya iginiit niya na ayusin ang kanilang mga problema, ngunit lumingon siya at hinampas siya sa mukha gamit ang kanyang buhok. Ngunit kahit mukhang napakakaiba, mukhang nagsisimula na siyang makaramdam ng paghanga para sa kaniya. Sa kabilang banda, isang kaklase na nagngangalang Huan Yuan na may gusto kay Ning Zeyu ay sinubukang kunin ang kanyang atensyon, ngunit sa pagtayo niya ay natisod siya sa isang upuan at bumagsak sa ibabaw nito. Sa sandaling iyon, sinamantala niya ang pagkakataon upang lumandi sa kanya at syempre ay hindi niya ito napansin. Sa sandaling iyon, si Yan Yuan at si Yunxian ay nagsimulang tumawa dahil sa isang video. Si Huan Yuan sa pakikinig sa kanila ay naisip na pinagtatawanan siya nila. Kaya pupunta siya upang sabihin sa kanila na sila ay mga kasuklam-suklam. Ito ay dahil sa kakilabot na amoy na nagmumula sa kanilang mga sapatos, kaya kinuha niya ang mga ito at itinapon sa basurahan na nagdulot, syempre, ng isang malakas na away. Sa sandaling iyon ay dumating si Lihi at si Yuan Kaishi. Siya, sa pagkakita sa nangyari,
ay nagpa siyang ayusin ang mga bagay ng mahinahon, ngunit sinabi ni Panhaw sa kanya na ang mga atleta ay basura. Siya, palaging napakataktika. Dahil dito, nagiging agresibo si Lihi at inaatake siya at humihingi siya ng tawad para kay Huan Yuan na napipilitang gawin ito. Para hindi na maulit ito, inutos ni Kaishi sa mga lalaki na ilagay ang sapatos sa isang kahon para ingatan niya. Pagkatapos, pumunta na ang klase sa PE. Gayunpaman, nagpasya si Yuan Kaishi na manatili dahil sa matinding sakit na dulot ng kaniyang buwan ng dalaw. Sa loob ng ilang minuto, bumalik ang mga lalaki sa silid at mabilis na napansin ng mga atleta na wala roon ang kahon ng mga sapatos. Kaya agad nilang sinisi si Yuan Kaishi dahil siya lamang ang nasa lugar na yon. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay humarang si Panhaw at sinabing ang basura ay dapat nasa basurahan na tumutukoy na siya ang nagtapon ng mga sapatos. Si Lihe siyempre ay tumakbo upang atakihin siya ngunit napigilan siya kaya umalis siya kasama ang kanyang mga kaibigan upang hanapin ang kanilang mga sapatos sa basurahan habang si Yuan Kaishi at si Ning Zeyu ay nakaramdam na ang mga sapatos ay dapat nasa timog na kampus. Kaya tumakbo sila patungo roon at sa katunayan ay naroon ang mga ito sa isa sa mga silid. Mamaya pa, ibinalik nila ang mga ito sa mga atleta na masaya nang makita ang mga ito. Sa sandaling iyon, nagpasya si Lihi na sabihin sa iba na ang mga sapatos ay hindi basta-basta, kundi mayroon silang mga espesyal na kahulugan. Halimbawa, ginamit ni Lihi ang mga sapatos na iyon noong araw na bumasag siya ng rekord sa paaralan. Ginamit ni Yan Yuan ang kanyang mga sapatos hanggang sa manalo siya sa kanyang unang kompetisyon sa long distance running. Si Ling Quan ay hinikayat na ilabas ang kanyang potensyal at maging isang mahusay na mananakbo. Kaya ang mga ito ang kanyang swerteng sapatos. At sa wakas ay ang mga sapatos ni Yuxian na siyang may pinakamalungkot na kwento. Regalo pala ng kanyang lola ang sapatos na ibinigay matapos niyang manalo sa unang kompetisyon bago ito pumanaw. Ang mga atleta sa pamamagitan nito ay gustong ipakita na ang kanilang mga sapatos ay mas mahalaga kaysa sa anumang medalya at humingi rin sila ng paumanhin kay Yuan Kaishi sa paninisi sa kaniya at humingi rin siya ng paumanhin sa kanila sa hindi pagprotekta sa mga ito gaya ng dapat. Bilang parusa, pinaglinis niya ng sapatos si Panhaw. Nang maghapunan sila, nakita ni Lihi si Kaishi na may kasamang lalaki, kaya pinaghihinalaan niyang magkasintahan sila. Dahil dito, masusin niya silang pinanood. At bukod pa roon, nang sumunod na araw ay nakita niya kung paano binigyan ng isang mag-aaral ang lalaking iyon ng isang liham ng pag-ibig. Bahagyang ikinainis ito ni Lihe, kaya nagpasya siyang pumunta sa silid-aralan upang sabihin kay Yuan Kaishi na hindi siya dapat nakikipag-date sa kahit sino sa mga sandaling iyon na nag-iwan sa kanya na lubos na nalilito. Hindi nagtagal, nakita niya kung paano siya tinulungan ni Ning Zeyu na mag-unat, kaya si Lihi, na medyo nagseselos ay sinigawan sila. Tumayo si Yuan Kaishi, ngunit agad siyang nawalan ng malay dahil sa hipoglikemia na sinabayan pa ng kanyang buwan ng dalaw kaya agad siyang dinala sa klinika. Ilang minuto ang lumipas. Dinala ng dalawang lalaki ang dalaga sa klinika. Lumabas si Zeyu para tumawag habang si Lihi ang nagbabantay. Pagbalik ni Zeyu, nakita niyang malungkot ang dalawa kaya umalis na lang siya. Sa sandaling iyon ay pumasok ang kasintahan ni Yuan Kaishi at doon ay nabunyag na ang lalaking ito ay hindi pala kanyang kasintahan, kundi kanyang nakababatang kapatid na lalaki na naging dahilan upang makapagbigay si Lihi ng isang malaking ngiti ng kaluwagan. Ngayong alam na niyang wala itong kasintahan, nagpasya siyang hingi ng kanyang numero ng telepono kinabukasan. Gayunpaman, mariin siyang tinanggihan ito. Kinabukasan, bahagyang nainis si Lihi nang makitang madaling nakukuha ni Lin Chuan ang numero ng kahit sinong babae habang siya naman ay hindi makuha-kuha ang kay Yuan Kaishi. Sinabi noon ni Lin Chuan na nangyayari iyon sa kanya dahil masama siya sa mga babae kaya inalok niya itong tulungan. At para magawa ito, sa araw ring iyon ay inaya niya sa isang date si Han Yaji, ang matalik na kaibigan ni Yuan Kaishi, isang babaeng ekstravagante, mahilig sa katatakutan, at isang manunulat, isang bagay na tipikal para sa bahaging ito ng mundo. Siya sa napakatusong paraan ay dinala ito sa isang magandang restauran upang makuha ang impormasyon tungkol sa mga hilig ni Yuan Kaishi at bilang kapalit, sinabi niya rito na takot si Lihi sa dilim.
Sa ating pagkagulat, nalaman natin na si Lin Chuan ay nasa isang tawag kasama si Lihi, kaya narinig niya ang buong usapan. Kaya kinabukasan, pumunta siya sa aklatan kasama ang ilang mga kaibigan at doon nila pinagbantaan ang hepe upang ibigay ang isang partikular na libro. Isa na ilang araw na hinihintay ni Yuan Kaishi. Ilang minuto ang nakalipas, pumunta sina Kaishi at Zeyu sa aklatan para hanapin ang libro, ngunit sinabi ng hepe na hindi pa ito dumarating, kaya kapwa sila nadismaya. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay lumitaw si Lihi dala ang libro at ibinigay ito kay Yuan Kaishi, ngunit sa kaniyang kamalasan. Nakatanggap si Ning Zeyu ng tawag mula sa kaniyang kasamahan at ipinaalam nito sa kaniya na mayroon siyang 2 kopya ng libro na may pirma ng may akda. Isang bagay na mas maganda, syempre, kaya ibinalik niya ang libro kay Lihi at umalis. Magandang subok, kampeyon. Kalaunan, kinausap ni Yuan Kaishi ang guro na si Luo Qian at doon niya nalaman na sila ni Lihi ay magiging magkapareha sa laboratorio, isang bagay na nagpainis ng bahagya sa kaniya, kaya hiniling niya rito na ilipat siya ng grupo, ngunit hindi, tinanggihan ng guro ang kaniyang kahilingan. Si Yuan Kaishi, na medyo malungkot, ay nagsimulang makipag-usap kay Hanyaji na nagsabi sa kanya na kaya niyang kumbinsihin si Lihi na lumipat ng grupo. At idinagdag din niya rito na takot siya sa dilim. Kaya si Yuan Kaishi, na lubos na nasasabik, ay nagpasya na gumawa ng isang plano kasama si Hanyaji. Iniling ni Yuan Kaishi kay Lihi na samahan siya sa basement upang kumuha ng mga lumot para sa isang eksperimento. Ang basement ay isang napakadilim na lugar at puno ng mga gagamba, kaya syempre, siya ay medyo natatakot. Ngunit ang sitwasyon ay lalong nagiging nakakatakot nang biglang lumitaw ang isang multo na nagdulot ng matinding takot kay Lihi na hindi tumitigil sa panginginig. Gayunpaman, isang gagamba ang nagsimulang dumapo sa multo at ito ay nagsimulang sumigaw ng desperado. Nagulat siya sa sitwasyon kaya nilapitan niya ang di umano'y multo at, sorpresa, ito ay si Hanyaji. Galit na galit siya sa kanilang dalawa, pero sinabi ni Kaishi na pagsubok lang iyon para malaman kung gaano siya kagarapal. Puro kasinungalingan. Lalo pa itong ikinainis niya at nangako siya sa kanilang dalawa na magsisikap siya at magiging pinakamahusay na mag-aaral. Kaya nagpasya si Yuan Kaishi na sumuko at sa wakas ay makipagtulungan na lamang sa kanya. Kalaunan, pagkatapos ng mga klase, ibinigay ni Yuan Kaishi ang kaniyang numero kay Lihi upang manatiling magkonekta. At si Lihi syempre ay sobrang nasasabik dahil sa isang paraan ay nakuha niya ito. Katapos nito ay ipinakita sa atin ang ilang mga tagpo kung saan si Lihi ay naghihintay na mag-text si Yuan Kaishi at kapag siya ay nag-text, nakadarama siya ng labis na kagalakan at ito ang kanyang paboritong sandali. Kung nais mo nang malaman kung sila ba ay magkaka-inlaban o hindi at kung paano nila ito gagawin, kailangan mong maghintay sa susunod na video. Sana ay nagustuhan mo ang ikalawang bahaging ito. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang mga notification para malaman mo kapag dumating na ito. Bye-bye!